So, walang civil engineer na mag-a-advise na pahiga yung paglagay ng purlins. Ito lalagay na kami ng tansi para sa insulation. Patapos na tayo para sa roofing preparation. Pero before that, discuss muna natin tong purlins. So, sa pag-install ng purlins, marami pa rin tayong nakikita na yung paglagay nila is yung ganito. Pahiga, hindi patayo. Okay? So, walang civil engineer na mag-a-advise na pahiga yung paglagay ng purlins. Bakit? Kasi itong access na to, weak access niya to. Ito dito siya strong. Bakit? Hindi natin siguro i-discuss ng technical kasi baka hindi maintindihan ng iba. Pero kasi yung pag-design ng purlins, patayo talaga siya. Tapos itong purlins, kasama to sa subject ng civil engineering, which is steel design. Pag gumagawa tayo ng bahay kasi, galing sa baba hanggang sa taas, hanggang sa purlins sa roof. Pero yung pagde-design ng buildings o ng bahay is always from the top, make it drop. Okay? From the top to bottom. So, dito talaga nag-uumpisa. Ito yung pinakaunang topic sa steel design, yung pagde-design ng purlins. And, hindi namin siya dinidesign na pag ganito. Pahiga. Always siyang patayo. Yung iba, sinasabi nila na pwede daw na pag ganito. Kasi makapit daw siya. Pero hindi siya advisable. Bakit? Kasi mahina nga siya dito. One of the example, pwede tayo mag-example. Kasi may loadings to eh. Pag nilagyan mo ng loadings to, mag-de-deflect na siya. Meron niyang deflection, hindi lang makita ng naked eye natin, pero meron niyang deflection. Nasa millimeter lang kasi yung deflection kadalasan eh. So, hindi siya makikita ng naked eye. Pero, example natin, itong papel. So, pag itong papel, pinahiga mo, mahina yan siya pag pinahiga, pag nilagyan mo na ng loadings. Ito, pag nilagyan to ng loadings, malakas to kasi nakatayo. So, itong papel, lagyan natin ng loadings. Halimbawa, ganito natin. Yan. Ito, ganito. Pag nilagyan mo ng loadings yan, kasi yung loadings natin, yung roof load, wind load, dead load, live load, ito magdadala, si purlins. So yung bigat ng hangin, bigat ng ulan, yung bigat niya sarili niya, bigat ng roof, siya yung magdadala. Kapag nilagyan mo ng load, madali siyang mag-bend. So mas madali siyang mag-deflect pag nakahiga. Pero, pag pinatayo mo yan, pag nakatayo yan, yung ganyan, hindi yan magde-deflect ng madali. Punan mo nga to part. Hindi yan siya magde-deflect ng ganong kadali. Malakas siya. Pero pag nakahiga, madali siyang mag-deflect. Nagbe-bend. So, mahina siya pag nakahiga. So, yung iba kasi, yung sabi nila, mas makapit daw. Pero makapit din naman pag nakatayo eh. Tapos, lalagyan mo siya ng cleats. Meron niyang cleats dito sa gilid. Yan. Pwedeng angle bar. Pwede ring minsan yung bakal. Okay? So, yun. Hindi advisable talaga na nakaganito. Kasi pwede rin naman, hindi naman natin sinasabing hindi pwede. Pwede rin naman, pero hindi na siya economical. Bakit? Kasi kailangan pag nakaganito yung position ng purlins mo, dapat malapitan din yung support niya. Itong support na nagdadala ng purlins. Okay? Kung meron man nagsabi na pwede, pwede naman, pero mas advisable pa rin na nakatayo. Tapos, meron ding iba na naglalagay ng paganito. Imbes na paganito siya, pinapaganito nila. Okay? So, ang problema doon, pag nakaganito, kasi yung arguments naman nila para hindi daw masalo yung mga tubig, yung dust, hindi pwede. Pwede rin naman, pero hindi ka na makakalagay ng cleats eh. Dito na yung cleats mo. So, hindi na siya makakasupport ng maayos. Okay? So, advice namin,
palagi is pag ganito. Okay? So, yun lang about purlins.